Alam po nating lahat na may mga payo ang ating mga lolo at lola na nakatatak na sa ating isipan. Isa na po rito ang mahigpit na paalala, huwag ka munang maligo, pagod na pagod ka na. Baka magbinat ka. O kaya naman, baka ma-stroke ka. Naranasan nyo na po ba yon? Yung tipong galing kayo sa buong araw na pag-aalaga sa apo, paghahalaman, o paggawa ng gawaing bahay, at ang tanging gusto nyo lang ay ang lamig ng tubig para maibsan ang inyong pagod. Pero pipigilan kayo ng inyong mga anak o kapamilya dahil sa takot na baka may mangyaring masama. Ang paniniwalang ito ay napakalalim na sa ating kultura, pero totoo nga po ba ang mga sinasabi nila? Ang hindi po natin pag-alam sa sagot ay maaaring maging sanhi ng mas malaking problema. Sa video pong ito, liliwanagin natin ang mga Enriquez na ito at bibigyan po kayo ng mga ligtas at epektibong paraan para manatiling malusog. At sa dulo, matutuklasan nyo kung paano makakatulong ang isang simpleng gawi para maibsan ang inyong pagod at makatulog ng mas mahimbing at makatulong sa inyong mga kasukasuan. Manatili po kayo hanggang dulo. At bago po tayo magsimula sa ating mahalagang talakayan, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, ang Maalam na Pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating mga impormasyon. Maraming salamat po sa inyong pagmamalasakit. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood, sa Pilipinas man o saang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Salamat po at welcome sa ating talakayan. Alam po natin na sa ating kultura, ang mga payo mula sa matatanda ay galing po sa pagmamahal. Ang kanilang layunin ay protektahan tayo mula sa anumang kapahamakan. Ngunit sa paglipas po ng panahon, ang modernong agham ay nagbibigay sa atin ng mga bagong kaalaman. Ang pagkakaroon po ng tamang impormasyon ay napakahalaga para sa inyong kalusugan. At para po sa ating mga senior, ang pagiging maalam ay susi sa isang mas malusog na pagtanda. Kaya sa video pong ito, liliwanagin natin ang mga paniniwala na karaniwan niyong naririnig at bibigyan po kayo ng mga tips na akma sa ating mga Pinoy. Tatalakayin po natin ang una, ang pinakamalaking SVD, ang paniniwalang bawal maligo pagpagod o habang pinapawisan. Pangalawa, aalamin natin ang tungkol sa binat at kung ano ang kinalaman nito sa pagligo. Pangatlo, pag-uusapan natin ang paniniwala tungkol sa pagligo habang may sakit tulad ng tigdas. Panghuli, sasagutin natin ang tanong na masama ba talagang maligo sa gabi. Handa na po ba kayo? Simulan na po natin. Enrique number Ernie, ang paniniwalang bawal maligo pagpagod o habang pinapawisan. Ito po ang pinakasikat na paalala na madalas nating marinig. Kapag pagod ka o galing ka sa buong maghapong paglilinis ng bahay o pagbubungkal ng halaman, ang unang payo ay huwag muna kayong maligo. Ang rason ay baka daw kayo mapasma o ma-stroke o maging sakitin. Nauunawaan po natin ang pag-aalala. Pero ano po ba ang katotohanan dito? Ayon po sa mga eksperto at sa agham ng medisina, walang direktang ebidensya na ang pagligo habang pagod o mainit ang katawan ay nagiging sanhi ng stroke o sakit. Ang totoong nangyayari po sa ating katawan kapag pagod ay ito, ang ating mga ugat o blood vessels ay lumalawak para makatulong sa pagpapalamig ng katawan. Ito po ang dahilan kung bakit pakiramdam nyo ay mainit kayo at namamasa-masa. Kung bigla po kayong maliligo sa napakalamig na tubig, ang ugat po ay biglang sasara, na parang isang hose na biglang sinara ang gripo. Ito po ay maaaring magdulot ng bahagyang pagtaas ng blood pressure. Gayunman, hindi po ito sapat para magdulot agad ng stroke, lalo na sa isang malusog na tao. Ang stroke ay madalas na nangyayari dahil sa matagalang problema tulad ng high blood pressure at diabetes, hindi po dahil sa isang beses na pagligo. Kaya, ano po ang ibig sabihin nito para sa inyo? Ibig sabihin po, hindi bawal maligo pagpagod, basta tama po ang inyong paghahanda at alam nyo ang mga hakbang na dapat gawin. Narito po ang mga payo natin para maging ligtas at komportable ang inyong pagligo. Liane. Magpahinga muna, bago po kayo maligo, magpahinga muna kayo ng 10 hanggang 15 minuto. Upo muna kayo sa isang lugar na mahangin, at hayaan nyo munang bumalik sa normal ang tibok ng inyong puso at ang temperatura ng inyong katawan. Sa maikling pagpapahinga na ito, ang inyong mga ugat ay babalik sa normal na sukat at handa na ang inyong katawan para sa pagligo.
Ikalawa, gumamit ng maligamgam na tubig, ito po ang pinakamahalaga. Sa halip na gumamit ng napakalamig na tubig, lalo na kung galing kayo sa mainit na aktibidad, subukan nyo po ang maligamgam o lukewarm na tubig. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong po para ma-relax ang ating mga muscles at nerves. Hindi po nito bigla ang ginugulat ang inyong katawan, kaya mas ligtas at mas komportable ang inyong pagligo. Ikatlo, dahan-dahan, huwag po bigla ang buhusan ang ulo o katawan ng tubig. Dahan-dahan po. Magsimula po sa inyong mga kamay, braso, at binti bago buhusan ang buong katawan. Masasanay po ang inyong balat at ugat sa temperatura ng tubig na nagiging dahilan para maiwasan ang biglaang reaksyon ng inyong katawan. Ilriti number ni ang paniniwalang masama maligo kapag nagpapagaling sa binat. Madalas po nating marinig ang salitang binat, lalo na kapag nagpapagaling sa sakit o pagkatapos manganak. Sinasabi po na kapag naligo ka, mabibinat ka. Ang binat ay isang paniniwala na ang isang tao ay magkakasakit ulit o lalala ang kanyang sakit kapag hindi siya sumunod sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pagpapagaling tulad ng pag-iwas sa pagligo. Mula po sa pananaw ng medisina, walang salitang binat. Ang totoong nangyayari po ay ang katawan niyo ay nanghihina o hindi pa nakakabawi mula sa sakit o sa panganganak. Kapag po ang inyong immune system ay mahina, mas madali po kayong kapitan ng sakit. Ang pagiging malinis po ay isa sa pinakamahalagang paraan para maiwasan ang impeksyon at mabilis na makabawi. Kaya ang payo po natin ay piliin ang tamang oras. Kung kayo po ay nagpapagaling sa sakit, alamin kung kailan pinakamainam na maligo. Huwag po kayong maliligo kung may mataas pa kayong lagnat. Maghintay po kayo hanggang bumaba na ang lagnat. Sa panahong ito, ang isang maligamgam na ligo ay makakatulong pa po para mas gumanda ang pakiramdam ninyo at bumaba ang inyong temperatura. Ikalawa, humingi ng tulong. Kung galing po kayo sa panganganak o sa operasyon, maaaring delikado po ang pagligo dahil sa pagod o panganib na madulas sa banyo. Makipag-usap po kayo sa inyong doktor para malaman kung kailan ligtas na kayong maligo at humingi po kayo ng tulong sa inyong pamilya kung kinakailangan. Ilriti number 3, ang paniniwalang masama maligo kapag may tigdas. Ito po ay isa sa pinakakaraniwang payo sa mga magulang at lolo't lola. Huwag mong ligin ang bata, baka kumalat ang tigdas. Ang tigdas ay isang sakit na sanhi ng virus, hindi po ng pagligo. Ang pagligo ay hindi po nagiging sanhi ng pagkalat ng tigdas. Sa katunayan, ang pagiging malinis ay napakahalaga habang may tigdas para maiwasan ang impeksyon sa mga sugat sa balat. Ang pagligo, lalo na sa maligamgam na tubig, ay makakatulong pa nga po para maibsan ang pangangati na dulot ng tigdas. Kaya, ano ang dapat ninyong tandaan? Kung may sakit kayo o ang inyong apo, tandaan na ang pagiging malinis ay napakahalaga. Hindi po bawal maligo, basta po gawin ito ng may pag-iingat at kung ang lagnat ay bumaba na. Ilriti number 4, ang paniniwalang masama maligo sa gabi. Marami po ang naniniwala na ang pagligo sa gabi ay nagdudulot ng pananakit ng buto, lalo na po sa ating mga senior na may arthritis. Sinasabi po na mas nagiging malamig ang ating katawan na nagiging sanhi ng pananakit. Ang totoo po ay ang temperatura ng ating katawan ay bumababa sa gabi bilang paghahanda sa pagtulog. Ang isang mainit o maligamgam na paliligo ay makakatulong pa po para mas lalo kayong makapag-relax at mapakiramdaman ang inyong mga kasukasuan. Ang pananakit po ng buto o joint pain na nararanasan ng mga may arthritis ay karaniwang may kinalaman sa pamamaga o inflammation, hindi po sa lamig. Sa katunayan, ang ilang pag-aaral ay nagpapakita na ang warm bath sa gabi ay nakakabawas pa ng pananakit at nakakatulong sa mas mahimbing na pagtulog. Para maging ligtas, sundin ang mga ito. Gumamit ng maligamgam na tubig, huwag po gagamit ng napakalamig na tubig sa gabi, lalo na kung ang temperatura ng inyong bahay ay malamig. Ang maligamgam na tubig ay nakakapag-relax ng muscles. Ikalawa, agad na magpunas. Pagkatapos maligo, agad po kayong magpunas ng maigi at magdamit ng komportable para hindi kayo lamigin. Bago magtapos, alam po natin na ang mga paniniwalang ito ay nagmumula sa pagmamahal at pag-aalala ng ating mga pamilya. Nais lang po nila tayong protektahan. Ngunit ngayon po na alam na natin ang katotohanan sa likod ng mga enriquez na ito, maaari na po nating itama ang mga maling impormasyon at palitan ito ng mas ligtas at makabagong pamamaraan. Ang malaking panganib po sa banyo, lalo na sa ating mga senior, ay hindi po ang tubig.
Ito po ay ang pagkadulas o pagkahulog. Tiyakin po na ang inyong banyo ay may mga anti-slip mat at handrail. Ito po ang totoong pag-iingat na dapat nating gawin. Sa video na ito, natutunan po natin na ang matagal ng paniniwala tungkol sa pagligo kapag pagod, may sakit, o sa gabi ay pawang mga enerhiya. Hindi bawal maligo pagkatapos mapagod. Magpahinga muna at gumamit ng maligambam na tubig. Ang binat ay hindi dahil sa pagligo. Ang pagiging malinis ay mahalaga para sa mabilis na paggaling. Ligtas maligo kahit may tigdas. Nakakatulong pa nga ito para maibsan ang pangangati. Ang pagligo sa gabi ay hindi masama para sa buto. Maaari pa nga itong makatulong para kayo ay makapag-relax at makatulog ng maayos. Ang pinakamahalagang aral po ay ito, makinig sa inyong katawan. Hindi po kailangang maging marumi para maging malusog. Ang kaalaman ng ating pinakamahalagang sandata laban sa mga enerhiya. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito para mas maging maalam kayo tungkol sa inyong kalusugan. Kung nakatulong po sa inyo ang mga impormasyon na ibinahagi namin, mangyaring i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, o kakilala. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan para sa ating mga senior. Tandaan po, ang pagmamalasakit sa ating kalusugan ay isang regalo na maaari nating ibigay sa ating sarili. Ano pa po bang health ility ang gusto ninyong alamin ang katotohanan? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Nais po naming marinig mula sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Manatili po kayong maalam at malusog.